magbago. Eh ang tanong, handa ka bang bitawan yung mga bagay na mali sa buhay natin? Mga kapatid, napanood yung drama kanina. Diba? Yung bida natin, tumanggap kay Jesus. Pero, sa kabila ng kanyang pagtanggap, marami pa rin siyang hinarap na problema. Kung ikaw yun, sabi ko sa ito, kung tinanggap mo si Jesus, hindi nagiging madali ang buhay mo. It's not all sunshine and rainbows. Bakit? Hindi ka exempted sa problema. Dadaan ka pa rin sa stress, sa problema. Pero, ang kaibahan nun, kasama mo na ang Diyos. Yung change na sinasabi is a process na sana umpisahan na natin. Gusto ko tanongin, sino po dito yung mga pastor, counselor, church leader, bus leader? Taas mong kamay. Yan, yung mga nagdala ng campers dito. Okay, campers, gusto kong pasalamatan nyo sila. Bakit? Kung di dahil sa kanila, wala kayo dito. Alam nyo bakit nila kayo dinala dito sa camp? Yes, para mag-enjoy. Pero number one reason, para marinig po ninyo yung katotohanan, mahal ka ng Diyos. Na kahit sino ka pa, may pag-asa kang magbago. Na kahit gaano pa kabumi na karaan mo, kaya kang baguhin ng Diyos. Dahil gano'n siya kapangyarihan sa atin. Naintindihan mo ba? So kapag in-invite ka ng mga bus leader natin, o sa Sunday, mag-church tayo ha, kung gusto mo talaga magbago, kasama ka. Yun ang hamon ko sa inyo ngayon. Simulan mo na hanapin ang kalooban ng Diyos. That is change. Sabi nyo nga, change. Patapos na ako. I'm in my third keyword. Kaya gusto ko makinig kayo. Flash natin. Sabay-sabay. 1, 2, 3. Transformation. I will end with this verse. Pakita mo natin yung verse. 2 Corinthians 5:17. Basahin nyo kasama ko ha. Kaya kung nakipag-isa na kay Kristo ang isang tao, kung ikaw yun ha, kung ikaw yun, isa na siyang bagong. Hindi ko marinig. Isa na siyang Bagong nilalang. Salamat. Wala na ang dati niyang pagkatao, sa halip, ito ay napalitan na ng bago. Kung ikaw ay nakipag-isa na daw kay Kristo, isa ka ng bago nilalang. I want to end this message with a story. Okay lang ba magkwento? Okay. Ako po ay 29 na. When I was 17, sino mga 17 dito? Sumigaw. Pagod na sila. O, di na lang to. Nung 17 po ako, ito yung kwento ko. Drop out po ako. Pariwara ang buhay ko, walang direksyon. Yung pamilya ko, ang gulo-gulo. Alam niyo, lumaki naman akong good boy. Pero, nung time na to, ang sabi ng magulang ko, parang ako naging black sheep. Kasi nagsimula na akong magbulakbol, nagsimula na akong lumayo sa pamilya ko. Sino nakaka-relate? O kahit di mo nataas ang kamay mo, hindi magandang relasyon sa buhay sa pamilya natin. Nag-drop out ako kasi hindi ko kinakaya yung pambubuli sa akin. Oo, nabuli ako. Nag-aaral ako sa isang kilalang university sa Manila. Hindi ko na sasabihin. Malaki pangarap. Pero nung time na yun, kinesyon ko ang Panginoon, Lord, kung totoo ka, bakit nangyayari sa akin to? Nagsimula akong lumiban sa mga klase ko. Hindi alam ng mga magulang ko, ilang buwan ako pumapasok, pero hindi sa school ang diretso ko. O, yung mga nagkakating dyan, tigil mo na yan. Noong mga panahon ito, nag-drop out ako, akala ko, naghahanap ako ng pagmamahal na hinahanap ko sa mga maling outlet. Akala ko, wala nang pag-asa. Maraming beses, tinangka ako na tama na itong buhay ko, wala rin namang kwenta. Naniwala ako doon. For so long. Nung nag-drop out ako, nagsimula na wala direksyon ng buhay ko, nagkagulo-gulo ang landas ko. At naniniwala ako, patungo na ako noon, wala na. Tinapos ko na lahat. Kasi ilang beses ko na trinay eh. Pero alam nyo, isang beses, may nag-invite sa akin. Sa isang event katulad nito. In-invite ako. Sabi mo na, alam mong ginagawa eh. Hindi ka naman pumapasok sa school eh. Sama ka na sa akin. Alam nyo sa event na yon, yung pagsabi ko ng yes, kahit na parang alang-aling pa ako, that was one of the best decisions I've made in my life. You know
know why? Kasi dun sa event na yon, pinakilala sa akin si Jesus na mahal pala niya ako, na kahit anong sama ng mga nagawa ko, na kahit anong madumi ang nakaraan ko, kaya niya akong baguhin. Yung hinahanap kong pagmamahal, hinahanap kong iakap, hinahanap kong aruga, sa Lord ko nakita. Binago niya ako. Pero yung pagbabago yun, yung transformation, it was a process. Pero nang simula ako, Lord, I will decide, I will follow you. Mahirap, pero by the grace of God, nandito po ako sa harapan ninyo. Nakatapos ng pag-aaral, isang licensed civil engineer. Palapalan natin si Lord. Kung kaya gawin ng Diyos sa buhay ko, ano kaya niya gawin sa buhay mo? Pwede mo sabihin, hindi na magbabago buhay ko. Eto na lang ako. Hindi na magbabago sitwasyon ko. Pwede niniwala ka dyan. O kaya naman, pwede, sa puso mo, Lord, gusto mo nang sumunod din sa'yo. Pero nahihiya ka sa mga kasama mo. Kasi yung mga kasama mo baka iniisip, ay, di naman sila interesado. Pero tandaan mo, kanya-kanya tayo ng desisyon sa buhay. Kung gusto mo talagang sumunod sa Panginoon, I am challenging you. Simulan mo mag-decide sa pagtanggap sa Diyos. And your life will never be the same. Gusto ko ulit yung sinabi ko kanina. Kung may isang bagay akong gusto ko baguhin ninyo, pag-uwi, mahal ka ng Diyos. Walang malaking kasalanan, hindi kayang patawarin ng Diyos. Walang maduming nakaraan, hindi kayang linisin ng Diyos. Dahil mahal ka ng Diyos. Sabihin nyo nga, mahal ka ng Diyos. Mahal ka ng Diyos. Let me end with this. Mga kapatid, I'm about to end. Can I ask for everyone to remain quiet? May seryoso kong tanong para sa lahat. Alam mo, excited na tayo umuwi. Excited na umuwi o matapos ng program. Pero itong tanong na to, gusto ko sagutin ninyo. Handa ka ba sumampalataya kay Jesus? Amen. Kung handa ka, may hamon ako. Maaaring ginawa mo na ito kagabi. O kaya naman baka hindi. O baka naman ngayong umaga, nangungusap sa'yo si Lord. Alam niyo, pag narinig niyo yung udyok ng Lord, huwag niyong tanggihan. Sumunod lang kayo, magtiwala kayo, manampalataya kayo sa Diyos. Ang tanong ko, mananampalataya ba tayo kay Jesucristo? Tatanggapin mo ba si Jesus bilang iyong Panginoon at tagapagligtas? Sino dito makakapagsabi, tinatanggap mo si Jesus? Sige, taas nyo yung mga kamay. Thank you for those hands. Come on, I want to see more hands. Huwag kang mahiya. Kahit na hindi nakataas yung mga katabi mo, it's okay. Maraming salamat. Now, I want to challenge you to close your eyes and bow your heads. Everyone, let's just pray. Pwede mo na ibaba yung mga kamay mo. Nakikita ng Diyos ang puso mo. But at this time, mananalangin tayo. Kung sinasabi mo na gusto mong tanggapin si Jesus bilang iyong Panginoon at tagapagligtas, sabayan mo yung panalangin ito. Panginoon! Sige, sabayan mo ako. Panginoon! Maraming salamat sa pagmamahal mo. Inaamin ko na ako'y makasalanan. Humihingi po ako ng kapatawaran. Naniniwala ako na namatay ka sa krus para bayaran lahat to. Mula ngayon, tinatanggap kita bilang aking Panginoon at tagapagligtas. Maghari ka sa buhay ko at tumasok ka sa puso ko. Ito po ang aking dalangin sa pangalan ni Jesus. Isigaw mo, Amen. Amen. Ngayon, bago tayo pumunta sa pag-awit, gusto ko lang kayo